Mayroong mga tao na tila hindi mo inaasahan na magiging sagabal sa iyong buhay. Sila'y mga individual na hindi ka babansagan ng masama o sasalungat sa iyo sa harap, kundi dahan-dahan sa loob. Sinasadyang pumapasok ang mga tao sa iyong buhay na parang sila'y mga kaibigan, mga kakampi na makakasama mo sa iyong mga tagumpay at kabiguan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nararamdaman mo na may mga bagay na nawawala sa iyong sarili habang sila'y naroroon. Minsan, hindi mo agad mapapansin ang kanilang epekto. Sa bawat araw na sasalubungin mo sila, unti-unting nauubos ang iyong enerhiya, ang iyong kapayapaan at ang iyong tunay na pagkatao. Parang isang mahinang agos na unti-unting nag-aatake sa iyong pinakapayak na pagkatao na nauwi sa pagkawala ng iyong saya at kagalingan. At ang masakit na katotohanan ay hindi mo agad matutukoy ang sanhi ng iyong pagkalumbay. Sa kakulitan ng mga problema sa buhay, maaaring hindi mo maamoy ang sitwasyon, ano ang iyong mga pinagdaraanan. Ngunit ang tanong na dapat mong sagutin ay, paano kung ang pinakamalaking hadlang sa iyong mga pangarap at sa iyong kaligayahan ay nasa tabi mo lamang, kasama mo araw-araw? Sa mga araw na tila masaya at puno ng kasagsagan, sila ba talaga ang iyong kailangan sa iyong paglalakbay? Sa video na ito, bibigyan natin ng liwanag ang 6 na babala na nagmumungkahi na ang isang tao sa iyong paligid ay hindi na higit sa isang masamang impluensya. Ipapakita natin ang mga aral ng Stoicism na maaring makatulong sa iyo upang maunawaan at mapansin ang mga senyales na kulang sa iyong buhay. Huwag kang umasa sa mga ordinaryong pulang watawat, red flags lamang. Sa halip, pahalagahan ang mga bulong ng iyong kaluluwa, ang malalim na mga damdamin at opinyon na maaaring nalilibing sa ingay ng iyong pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay handang maglakbay sa mas malalim na pagsasaliksik ng iyong sarili upang makita ang mga pagkukulang at mga labirint ng iyong puso't isipan, handa ka nang lumabas mula sa anino ng kanilang impluensya. Ngayon ay tamang panahon upang simulan ang proseso ng pagbuo muli ng iyong sarili upang malaman ang tunay na halaga ng pagkakaibigan at pagsasamahan mga pangunahing piraso sa pagbuo ng isang mas masaya at mas makabuluhang buhay. Tara, simulan na natin ang paglalakbay na ito. Number 1, kinukutya nila ang pagsusumikap mo. Sa iyong paglalakbay tungo sa pagpapabuti ng sarili, hindi maiiwasan na makaharap ka ng mga pagsubok at hamon. Maagang bumabangon ka, naglalaan ng oras para sa mga bagay na mahalaga sa iyong pag-unlad. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, may mga tao pa ring hindi nauunawaan ang iyong mga layunin. Hindi ka nakikisali sa mga usapan tungkol sa tsismis. Sa halip, pinipili mong yakapin ang katahimikan, isang tahimik na revolusyon laban sa ingay ng mundo. Pero imbes na makatagpo ng paggalang mula sa kanila, pangungutya at mga biro ang iyong natatanggap. Sa kanilang mga mata, ang mga hangganan na itinatag-uyod mo para sa sarili ay tila labis na seryoso. Ang iyong pagpipigil sa mga pagkakataong magpakasayang kasama ang iba na sa tingin mo'y makakagambala sa iyong progreso ay ginagawa nilang katatawanan. Ang iyong masidhing pagnanais na lumago at umunlad, kahit sa mga simpleng paraan, ay pinapalit nila at kinikilala na walang kabuluhan at tinatawag na isang uri ng kahangalan. May isang sinasabi si Seneca, makisama sa mga taong makakapagpabuti sa iyo, isang mahalagang prinsipyo na dapat mong isaisip sa gitna ng mga hamong ito. Tanungin mo ang iyong sarili, ang mga tao bang ito ay nagpapalinaw ng iyong isipan o sila ay nagiging hadlang sa iyong mga layunin? Pinapahina ang iyong determinasyon. Kapag ang iyong disiplina ay kinukutya, tandaan na hindi ikaw ang target ng kanilang pangungutya. Sa halip, ang salamin na iyong inilalantad sa kanila ay nagbubunyi sa kanilang sariling kawalang ayos at kakulangan ng direksyon. Ang isang tao na tunay na matatag at mayroong tamang pananaw ay hindi sumasayaw o nagpapadala sa mga tingin at salitang pangungutya. Sa halip, masakit ang mga ito'y nagiging inspirasyon pa upang higit pang magpatuloy sa tamang landas, maging sa kabila ng mga pagsubok, pangungutya at mga batikos. Alalahanin mo,
Ang iyong disiplina ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang pahayag ng iyong paninindigan at pangako sa sarili. Patuloy kang lumakad sa iyong landas, anuman ang sabihin ng iba. Number 2, ginagamit nila ang emosyon para kontrolin ka. Bawat sigaw, bawat pagpaparamdam ng guilt, at bawat pagpapatahimik, ang lahat ng ito ay hindi naglalayong magkaunawaan, kundi upang kontrolin ka at manipulahin ang iyong damdamin at isip. Sa likod ng mga mukhang nagmamalasakit na aksyon ay may mga layunin na kadalasang may kabuntot na pakana at intensyon. Sa ganitong paraan, ang mga tao na may masamang hangarin ay nagiging mahusay na tagapagsanhi ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. At kung hindi mo mapansin ang mga nakatagong motibo sa kanilang mga galaw, napakadali nang mapapasunod ka sa kanilang nais. Maaring sa simula ay tila maganda ang kanilang mga intensyon, ngunit sa paglipas ng panahon, magmumukha pang pag-ibig ang kanilang kaguluhan at malasakit ang kanilang mga drama. Sa huli, ikaw ang mawawala ng kontrol at magiging biktima ng kanilang laro. Sa mga aral ng mga Stoic, itinuturo na ang damdamin ay hindi dapat supilin, kundi dapat itong hubugin at maunawaan. Isang mahalagang paalala mula kay Marcus Aurelius ang nagsasabing, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Ang mensaheng ito ay nagtuturo sa atin na ang ating reaksyon sa mga sitwasyon at emosyon ay nasa atin lamang. Hindi sila dapat maging dahilan upang tayo ay maligaw ng landas. Mahigpit ang nais ng masamang tao na maging pabigla ka at ipalit ang pag-iisip at pagmumuni-muni sa kanilang emosyonal na mga lansihin. Dahil sa bawat patibong na tinatanggap mo mula sa kanila, unti-unti kang lalayo mula sa iyong sariling sentro at kakayahang umisip ng malinaw. Mauubos ang iyong lakas at pagtuon at mawawala sa iyo ang iyong sariling identidad. Ano ang dapat mong gawin upang hindi mahulog sa ganitong bitag? Ang unang hakbang ay humakbang palayo. Huminga ng malalim at bigyang pansin ang iyong mga damdamin at reaksyon. Alalahanin na walang makakapasok sa iyong kaluluwa kung hindi mo bubuksan ang pinto. Tanggapin ang iyong kapangyarihan sa pagpili. Nagmumula ito sa loob at hindi mula sa panlabas na puwersa. Magtakda ng mga hangganan at huwag mag-atubiling. Ipahayag ang iyong mga saloobin at damdamin ng may katotohanan. Sa ganitong paraan, nananatiling nakatayo ang iyong pagkatao at pinanatili mong buo ang iyong isip sa gitna ng ingay at kaguluhan na dulot ng iba. Number 3, nababalisa sila kapag payapa ka. Isang tahimik na kwarto ang nagbigay ng masilayan at pahingang damdamin. Isang libro ang nakalatag sa iyong harapan, puno ng mga kwento at kaalaman na nagdadala ng aliw at inspirasyon. Sa labas, ang ulan ay tumutulo ng dahan-dahan, nag-uumapaw na tila ang bawat patak ay nagsasalaysay ng mga puok na payapa at tahimik. Ang mga simpleng kasiyahan na dulot ng mga ganitong pagkakataon ay nasa iyong piling, mga sandali na puno ng kasiyahan ng isang kaluluwang kontento at nasa tamang lugar. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naririnig mo ang mga boses ng mga tao sa paligid na tila-tila nababalisa at naguguluhan. Ang kanilang mga damdamin ay puno ng alitan na tila umabot sa hangganan na walang dahilan. Sila ay tila nagdadala ng unos sa iyong tahimik na mundo, nagiging sagabal sa iyong mga pinapangarap na sandali ng katahimikan. Bakit nga ba nangyayari ang ganito? Bakit may mga tao na sa kabila ng iyong pagkakaroon ng kapayapaan ay hindi makatulog ng mahimbing? Dahil ang kapayapaan mo ay isang bagay na hindi nila kayang matanggap o isipin. Tila nagiging kadahilanan ito ng kanilang pagkabahala dahil sa kanilang sarili ay may digmaan na patuloy na sumasabog. Ang iyong kakayahang makatagpo ng katahimikan at kaligayahan ay isang patunay na may mga aspeto ng kanilang sarili na nais nilang takasan at sa pamamagitan ng hindi makatuwid na paraan, sinisikap nilang guluhin ang iyong kapayapaan. Ayon kay Zeno, ang tagapagtatag ng Stoicismo, na pagtatagumpayan ng tao ang mundo kapag napagtagumpayan niya ang kanyang sarili.
Ang mga salitang ito ay nagdadala ng isang malalim na pag-unawa. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakabase sa kung anong meron ka sa labas, kundi sa kung paano mo hinaharap at pinapangasiwaan ang iyong sariling damdamin at isip. Sa kabaligtaran naman, ang masamang tao ay nagpapakita ng kanyang kahinaan. Wala siyang kakayahan na kontrolin ang kanyang sariling emosyon, kaya't nagiging ligtas siya sa pagnanais na kontrolin ng iba. Sa kanyang mga pagkilos, lumalabas ang kanyang labis na pangangailangan na hindi makatiis na mag-isa sa kanyang mga iniisip at nararamdaman, kaya't siya ay pumapasok sa iyong mundo na puno ng kapayapaan, nagdadala ng kaguluhan at conflict. Kaya't isipin mo, alalahanin mo, hindi mo obligasyon ang ibahagi ang iyong katahimikan sa iba, lalo na kung ito ay nagdudulot sa iyo ng pagsubok at hirap. Ang iyong kapayapaan ay isang sagradong bagay at nararapat lamang na ito ay iyong pangalagaan at protektahan, na para bang ito ay isang templo na dapat itaguyod at ingatan mula sa mga hindi kanais-nais na impluensya. Huwag hayaang ang sino mang nagnanais na makagambala sa iyong kapayapaan ay magtagumpay sa kanilang layunin. Number 4, pinapaniwala kanilang mali ka palagi. Sa buhay, may mga tao na tila ba may taglay na kakayahan upang pagdudahan ang ating mga kakayahan at tiwala sa sarili. Sila ang mga nag-uusap na may pakunwaring kabaitan sa atin o kaya'y nagdadala ng mga palihim na mensahe sa pamamagitan ng kanilang mga salita at tingin. Isang salita rito, isang sarkastikong tingin doon. Unti-unti, binabalaan nila tayo na tayo ay bumabagsak sa ating sariling kakayahan. Ang tila simpleng tanong katulad ng, sigurado ka ba dyan? O mga pahayag tulad ng, lagi ka namang nag-overthink, ay nagiging mga pahiwatig na unti-unti tayong pinapalayo sa ating tiwala sa sarili. At kapag umabot na tayo sa puntong ang ating sariling tinig ay tila parang boses na mula sa kanila, doon natin mararamdaman na sila ay nagtagumpay sa kanilang layunin. Ngunit sa likod ng kanilang pakunwaring kabaitan, narito ang matinding katotohanan. Ang mga masamang tao ay ayaw na tayo ay mag-isip at mangarap. Ang nais nila ay tayo ay sumunod at huwag lumabas sa ating komportabling zona. Sinasalungat nila ang ating mga pangarap at ambisyon sapagkat ang kanilang takot ay nagmumula sa pag-unlad na ating makakamit. Ayon kay Epictetus, isa sa mga pinakatanyag na pilosopo, kung nais mong umunlad, maging kontento sa akalang hangal ka ng iba. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-unlad at tagumpay ay hindi palaging masalita o puno ng ingay. Ito ay madalas na tahimik at puno ng pag-aalinlangan at mapagpakumbabang pagsisikap. Ang takot ng mga masamang tao sa ating pag-unlad ay nakasalalay sa katotohanan kapag tayo ay nagkaroon ng malinaw na pananaw sa ating kakayahan. Tiyak na tayo ay lalayo at magsisimulang bumuo ng sariling landas na hindi na sila kasali. Kaya't huwag tayong matakot kapag sila ay tumatawag o nagtatawanan sa mga desisyon o hakbang na ating pinili. Hayaang hindi nila tayo maintindihan dahil sa huli, ang ating pangunahing tungkulin ay hindi ang ipaliwanag ang ating sarili sa kanila, kundi ang palayain ang ating sarili mula sa pangangailangang tanggapin nila tayo. Ang magpangatatag at magpatuloy, ito ang tunay na susi sa pag-unlad. Number 5, binabasag nila ang hangganan mo tapos ikaw ang may kasalanan. Sa buhay, madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyong inilalantad ang ating mga hangganan. Kapag may mga tao na sinusubukang lumampas sa mga hangganan natin, kadalasang nagiging sanhi ito ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan. Nagsabi ka ng hindi sa kabila ng iyong pagsasalita. May mga pagkakataon na pinipilit kang magbago ng iyong desisyon o saloobin. Ikaw ay pinipilit sa isang sitwasyon na hindi mo nais. Sa iyong mga argumento, habang sinisikap mong ipaliwanag ang iyong paninindigan, hindi na iwasang baguhin ng iba ang iyong mga sinabi o hindi kaya'y ipaliwanag ito sa kanilang paraang makikinabang sila. Sa kalaunan, sa pagdepensa mo sa iyong sarili, nagiging ikaw ang tila nagkasala, sila pa ang nagiging biktima sa mata ng nakararami. Mahalagang maunawaan na ang kanilang pagsubok sa iyong hangganan
ay hindi isang tanda ng pagkakaibigan o pagkilala sa iyong pagkatao. Sa halip, ito ay isang paraan upang sirain ang iyong integridad at paggalang sa sarili. Ang kanilang layunin ay hindi makilala ka, kundi gamitin ang sitwasyon upang ikompromiso ang iyong mga paniniwala at desisyon. Ngunit dapat mong alalahanin na ang iyong mga hangganan ay hindi matigas na pader. Ang mga ito ay isang manifestasyon ng iyong respeto sa sarili, isang linya na hindi dapat tawid-tawiran ng sinuman. Sa totoo lang, ang mga hangganan ay nagtatakda ng mga kondisyon kung paano dapat tratuin ang isang tao. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na kalayaan ay hindi nakasalalay sa kawalan ng limitasyon o sa kakayahang gawin ang lahat. Bagkus, ito ay ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili. Kung maaari mo pa ring pigilin ang iyong sarili sa mga pagkakataong gusto mong magpadala sa emosyon o sa presyon mula sa iba, dito nagmumula ang tunay na lakas. Walang tunay na malaya kung hindi siya ang may kapangyarihan sa sarili, ayon kay Epictetus. Isang simpleng katotohanan, ngunit napakalalim. Kapag nalaman ng mga tao na hindi ka nagpapadiktang humugot ng mga desisyon, tatawagin ka nilang malamig o baka'y bulyawing mailap dahil sa iyong stand. Huwag kang matakot sa kanilang mga salita, hayaan silang magsalita ng gusto nila. Ang kanilang opinyon ay hindi mahalaga kung ito ay laban sa kung sino ka. Sa huli, ang pagpili mong manatiling matatag at hindi natitinag sa kahit anong pagsubok, sa halip na masaktan o matakot, ay nagiging daan para sa iyong paglago at lakas. Ang katatagan sa harap ng pagsubok ay isang mahalagang aspeto ng pagkatao na hindi madaling makuha, ngunit ito ang nagtatangi sa iyo sa iba. Sumiklab sa mga pagsubok at huwag magpaapekto sa negatibong salin ng saloobin ng iba. Sa ganitong paraan, ikaw ay nagiging hindi matinag, nang sa gayon ay mas maging matatag at mahusay sa pagharap sa hinaharap. Bonus, pinalalaban ka nila sa konsensya mo. Tahimik lang sila. Sa unang tingin, tila mga anghel na walang masamang intensyon, minsan malambing ang mga salita at minsan nagaanyong inosente. Subalit sa kabila ng kanilang magagandang fasad, unti-unti mong napapansin na ang mga desisyong dati mong ipinaglalaban at ipinagmamalaki ay unti-unti mo nang ikinakahiya. Sa bawat pagkakataon na kailangan mong tumayo para sa tama, nararamdaman mong parang nagiging mahirap ito. Parang may isang tinig na nagsasabi sa iyo na mas mabuting manahimik na lamang. Ang pagnanais mo na ipaglaban ang iyong prinsipyo ay tila nagiging masyadong idealistiko sa kanilang mga mata. Sa isip mo, ang pagkakaroon ng integridad ay mukhang kaartehan na walang kapararakan. Pati ang iyong pananahimik ay nagiging palatandaan ng pagiging malamig o hindi makialam. Hanggang sa dumating ang araw na maririnig mong sinasabi sa iyong sarili, "Baka nga ako ang problema." Ang mga salitang ito ay tila mainit na kuluna, nag-uudyok sa iyo na pagdudahan. Ang iyong sarili at ang iyong mga pinaniniwalaan. Umira lang takot na ikaw mismo ang nagiging balakid sa sarili mong tagumpay at sa iyong mga pangarap. Ito ang pinakamalalim na lason na maaring idulot ng masamang tao. Hindi nila kinakailangan na wasakin ng pisikal ang iyong pagkatao. Sa halip, pinalalaban ka nila sa iyong sariling budhi at moral na pamantayan. Ang kanilang pag-uugali ay nagiging sanhi para ang mga bagay na dati mong itinuturing na totoo at makatarungan ay ngayon nagiging sanhi ng iyong pangamba at pag-aalinlangan. Pinapalitan nila ang iyong pag-unawa sa tama at mali at unti-unti sa kabila ng kanilang mga ngiti at tila kabaitan, ikaw na ang nagiging matinding kritiko sa iyong sarili. Sinasabi ni Marcus Aurelius, kung ang bagay na iyon ay hindi mo ikahihiya, kahit sabihin ito ng buong mundo, bakit mo ikahihiya sa sarili mong isipan? Ang mga salitang ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga panlabas na impluensya, ang iyong sariling prinsipyo at integridad ay hindi dapat isuko. Ang masamang tao, sa katotohanan, ay hindi lamang pumapatay ng pisikal na anyo. Ang kanilang masamang impluensya ay unti-unting sumisira sa iyong panloob na pamantayan.
Sa mga pagkakataong iyon, nagiging ikaw ang nagiging kriminal dahil lamang sa iyong pagsisikap na ipakita ang iyong tunay na sarili. Nagaantay silang nakangiti, pinagmamasdan ka habang unti-unti mong sinisira ang iyong sariling tiwala at halaga. Kaya bago mo tanungin ang iyong sarili kung sila nga ba ang masama, isaalang-alang mo muna ang tanong na ito. Sino ang kumakausap sa iyo kapag nag-iisa ka? Boses mo pa ba yun? Kung hindi na, ito ay senyales na may naninirahan na sa iyong kaluluwa at oras na upang paalisin mo siya. Hindi ito madaling proseso, ngunit kinakailangan mong ibalik ang iyong boses at muling yakapin ang iyong mga prinsipyo. Huwag hayaang mawasak ng iba ang iyong kakayahan na masaktan, makaramdam at tunay na maging ikaw. Sa ating paglalakbay sa buhay, mahalagang maunawaan na hindi tayo narito sa mundong ito upang baguhin ang ibang tao. Sa halip, narito tayo upang patibayin at pagyamanin ang ating sariling pagkatao. Ang pagsisikap na baguhin ng iba ay maaaring magdulot lamang ng pagkabigo at pag-aalala, samantalang ang pagtutok sa ating pag-unlad ay nagiging daan upang makamit ang tunay na pagbabago, hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa ating paligid. Sa buhay, may mga pagkakataong kailangang piliin ang mas mahirap na landas. Ang landas na punong-puno ng pagsubok at hamon ay kadalasang nagiging daan ng tunay na pag-unlad. Piliin ang birtud at kabutihan kahit na may kapalit na pagsusumikap at sakripisyo. Sa oras na ang mundo ay magdala ng kaguluhan at kagipitan sa ating paligid, mahalaga na manatiling kalmado at matatag. Ang tayo'y maging mga haligi ng kapayapaan at katatagan ay isang mahalagang tungkulin sa bilang mga tao. May mga pagkakataon din na kailangan nating makilala at lumayo sa mga taong hindi kayang sumabay sa ating pag-angat. Hindi ito nangangahulugang tayo ay nagmamalupit o nagkakaroon ng pagkamuhi sa kanila. Sa halip, ito ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Ang paglayo na ito ay isang uri ng pagliwanag kung saan nagsisilbing gabay ang ating mga desisyon. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa pagkilos ay siyang nagtutulak sa pagkilos. Ang humahadlang sa daan ay siya mismong nagiging daan. Ang mga hamon at pagsubok na ating nararanasan ay maaaring magmukhang hadlang. Subalit sa katunayan, ang mga ito ay nagtutulak sa atin patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at lakas. Gamitin ng mga taong mistulang sumisira sa iyo bilang inspirasyon upang lalo pang kumapit sa iyong mga mitin. Ang mga negatibong karanasan at salin ng mga tao ay maaaring maging puwersa upang tayo'y gumalaw at bumangon. Hindi tayo nagmamakaawang bigyan tayo ng kapayapaan ng mga masamang tao. Tayo ang dapat na maging kapayapaan sa ating sarili. Sa paggawa nito, nananatili tayong nakaugat sa ating tunay na pagkatao, malaya sa loob at matatag sa labas. Kung may mga salitang umabot sa iyong puso sa aking mga sinabi, huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataong ito. Mag-subscribe ka sa akin, ngunit hindi ito para lamang sa akin. Ito ay para sa iyo at sa katahimikang tunay mong hinahanap. Ito ay para sa lakas na matagal mong kinikimkim at nais mong ilabas. At kung nais mo ring magising ang iba pa sa kanilang potensyal, i-like mo ang video na ito bilang paraan ng pagsuporta. Ito ay higit pa sa simpleng content. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya na muling gisingin ang mandirigmang natutulog sa loob mo. Ang mahalagang tanong ay, handa ka bang bumangon at harapin ang mga hamon ng buhay? Magkita tayong muli sa ating paglalakbay patungo sa mas maliwanag na bukas.